Guys, for today's video, siguro masaya lang ako i-share to sa inyo kasi isa to sa inaasahan ko pagdating sa pangungutang. Masaya ako dito kasi feeling ko tumutulong talaga sila sa mga taong nangangailangan. Ang baba kasi ng interest rate ng pautang nila. Ewan ko, ever since naman, na-review na to ilang beses na, pero ngayon na nangailangan kasi ako ulit. Well, tiningnan ko, may update dito and mas convenient na para mangutang. Well, ano ba ito? Ayan. Sige. Ito yung BPI na credit to cash. Sabi ko nga na-discuss ko na previously. But, syempre, ngayon, may bagong update siya kasi na-experience ko ngayon. So, gusto ko tong i-share sa inyo. And baka naman gusto nyo rin mag-apply ng BPI, makakatulong din tong feature na to sa inyo. So, samahan nyo ako pag-usapan natin ang BPI Credit to Cash Facility. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists at makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Hindi naman to guys, hindi naman to parang bago. Kasi meron namang credit to cash facilities yung iba't ibang credit card. Meron yung tinatawag ni East West na Instacash, Security Bank, SimplyPay, si RCBC, OnlyPay. Yan. So, parang ganun din, kino-convert yung credit limit nyo na maging cash. Pero, per my experience, siguro sa mga credit card na hawak ko, si Security Bank, si East West, yan, si HSBC, yan, and then itong BPI. Sa apat na itong nahawak ko, si BPI, ang para sa akin, is hindi masyadong mataas ang interest. Paano ko nasabi? Well, nangailangan nga ako mangutang ng pera. I mean, quick cash na kailangan ko. Ay, sorry, hindi pala to ganun ka-quick kasi hindi katulad ng RCBC OnlyPay na in minutes lang matatanggap mo na kagad yung pera from your RCBC credit card papunta dun sa nominated na bank account. Well, ito, it will take around 2 to 3 business days. Sa akin, 2 business days ko siya natanggap. Explain ko lang, dati ang process na ito is pupunta ka sa any BPI branch. Then dala-dala mo yung credit card mo plus ID. Yun. Tapos, mag-fill up ka ng form. Pagka-fill up mo ng form, ibibigay mo ng ID and your credit card. Na-experience ko yun, ang ginawa nung bank personnel, meron silang credit card terminal, ini-swipe niya doon yung aking credit card. Meron naman na branch na walang credit card terminal, kaya ipapasa lang nila yung paper, so iba yung magpa-process. Yung una na ginamit yung credit card terminal, within 1 business day, natanggap ko na kagad yung credit to cash. Pero yung pinasa lang nung bank personnel yung application form ko, it took me 3 days. So ito na nga yung update. Pwede na kayong mag-credit to cash sa inyong BPI Express Online o kaya sa inyong BPI Express mobile app. So, meron na dun. And dahil sa BPI, hindi siya directly dun sa credit limit yung nababawas. So, kung titingnan nyo tong illustration ko dyan, yan, sa taas na yan, si BPI ay merong regular credit limit. So, sabihin mo, binigyan ka ni BPI ng 50,000 na credit limit. Mababa na yan. And then, kapag naka 1 year ka na kay BPI na with good credit standing, bibigyan ka ni BPI ng additional credit limit, hindi regular limit, but magiging eligible ka sa Madness limit. Ito yan, Madness limit. So, itong Madness limit na to ay separate from your regular limit. So, kung yung regular limit mo is magagamit mo sa everyday transaction, everyday swipe, itong Madness limit naman na to ay magagamit mo sa installment purchases. So, kung mapunta ka sa store na accredited ni BPI for installment purchases, then magagamit mo si Madness Limit. So, check nyo na lang tong website na to, yan yung nasa likod ko, para malaman nyo kung ano yung mga merchants na kasama sa Madness Limit na yan. Itong Madness Limit na to ay 2 to 3 times na mas malaki sa inyong regular limit. So, yan, makikita nyo na halos na maximize ko yung installment kasi may mga current installment ako dahil naglipat kami ng bahay last October. So, binabayaran ko pa yan. And then, quick cash na may nangailangan ako, kaya nakita ko tong feature. So, ang mangyayari dito is, punta lang kayo dito sa taas. Ayan, meron nakalagay na credit to cash. Pag clinic nyo yung credit to cash, ayan, papapiliin kayo ng credit card. So, select nyo lang yung credit card nyo and then i-enter nyo yung expiry date ng credit card nyo. Tapos, nakalagay dito, which account do you want to use for receiving proceeds? Make sure na nakalink ang inyong savings account kay BPI para mas madali inyong makuha. Dito sa credit to cash, hindi lang naman BPI Madness limit ang pwede mong
i-convert to cash. Pwede rin kasama yung regular limit mo, pwede rin kasama yung madness. So, pwedeng combination kung kailangan mo, pwedeng parehas mong kunan ng pera. So, try lang natin yung galing sa madness limit natin. So, sa madness limit natin, try natin 10,000 para madali nating makalculate yung interest. And then, sabi dito, ang minimum daw na credit to cash is 3,000. Okay. So, for how long? Ayan o guys, 60 months, 48 months, 36 months, 24 months, 18 months, and 12 months. O, show more term. And then, ang pinakamababa is 6 months. Isipin nyo yun, 60 months to pay. Check natin kung 60 months to pay. Ito daw yung monthly payment natin o monthly amortization. 245.67 pesos sa loob ng 60 months. Sige, calculate natin yan para makita natin interest. 245.67 times 60. 14,740. Minus natin yung principal. 10,000. I-divide natin yan by per year. That's 948 lang per year. Sobrang baba. O, di ba? Saan ka nakakita ng 10,000 na utang na 60 months to pay? Pero kunin natin yung interest rate. Ito, 948 divided by 10,000. So, lumalabas na 9.48% per year lang ang interest. Divide mo yan per month. 0.79%. So, kung babalik tayo, ayun o, monthly interest of 0.79%. So, diba? Sobrang baba. And kung naninigarilyo ka, bumili ka ng 2 kaha ng sigarilyo o mas mahal pa yung 2 kaha ng sigarilyo eh. Pagkakain na nga tayo sa labas, parang mahina na yung 1,000 pesos sa isang pamilya. Diba? Ito, quick cash, makakakuha ka ng pera from your credit card na sobrang gaan sa pagbabayad. Kung okay ka na dyan, you just click continue. And then, ito, papakita sa inyo yung summary ng application nyo. Hindi ko na ipagpapatuloy right now, pero just need to check and click continue. Tapos meron yata tong OTP, if I'm not mistaken, to proceed. For our question of the day, meron ba kayong lending service na parang sa tingin nyo, good deal talaga, hindi kayo niloloko, parang tinutulungan kayo na makabawi sa financial difficulties nyo, kaysa tong mga online lending app na pinagsasamantalahan yung sitwasyon nyo? Kung meron, let me know sa comment section sa baba kung anong service yan and kung paano nila kayo natutulungan for your chance to win na 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo na rin kalimutang maglagay ng hashtag Grow to 100k subs para sa chance nyo namang manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Also guys, huwag nyo na rin kalimutang to visit my Facebook page yan. Mag-follow kayo dyan, and then kung may question kayo, pwede rin kayong directly mag-ask dyan sa akin. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay... So shoutout kay J. Miguel de Los Santos 8561. Sabi niya, thank you Sir Pat sa mga information. Big help po talaga. At J. Miguel Santos 8561, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Yun lamang po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!